Tatlong malalaking kalderong chicken korma nga ang ipamimigay natin sa araw na ito. Yang sako pala sa ilalim, yan ang ginagamit nila pag binubuhat yung kalderong malaki. Minsan, kahoy, 2 pirasong kahoy, iniipit yung kaldero tas binubuhat. Tinatanggal na nga ng bayaw ko yung takip na dyaryo at magsisimula na nga kami. Ganito pala ang itsura ng chicken korma. Ay kung mapapansin nyo, walang mantika Ganyan talaga ang luto rito. Walang kamanti-mantika. Kadalasan ng Pakistani, pag nagluto sila talagang sobrang mamantika. Ay gustong-gusto nila yan, yung mamantika sa pagkain. At bago nga kami magsimula sa trabaho, ay kakain muna sila. Ako hindi kumain kasi diet-dietan ako at pinagsisihan ko, masyadong naging hirap ko. Masyado gutom ko, kaya pagka uwi ko talagang lumamon ako hindi lang kain, talagang lamon. Ganyan na itsura ng korma pag nasa plato. Ganado nga si Usman, sabi ko masarap ba? Oo daw. O, hati-hati na sila dyan. Sa isang plato na yan, 4 na silang kumakain dyan. Pero pamaya-maya, sinabihan ko si Usman na kumuha ng plato sa loob at kumain nga sila nila Mariam. Kaya pamaya-maya ay kumain sila, humiwalay sila sa 2 malalaki na yan. Sarsa is life, ang mga Pakistani, hindi sila masyadong mahilig sa karne. Kumbaga matipid sila sa karne. Si Mariam nga, yung pagkain ni Mariam, nilalagyan ko ng isang manok yan. Ayaw! Sarsa lang daw siya. Sabi ko, abay, kumain ka kahit isa lang. Ayan, nilagyan ko ng 1 piraso yung kanya. Ganun pa man, di niya kinain yan. Sarsa lang ang kinain niya. Ito palang parang bilog na tinapay na yan. Nanang tawag dyan. Yan ang pamimigay namin kasamahan ng ulam. Namimiss nyo na ba ang paluto sa gilid ng bahay namin? Ako din eh. Kaya nga lang kasi sobrang init ngayon. Summer ngayon. Kaya yung nagluluto, ay doon na lang sa kanila nagluluto. Tapos ipinapadala na lang dito sa amin. Siguro kasi natatakot din sila umitim. Lalo na may world tour sila, di ba? Nagko-concert sila ngayon di ba? Nung nakaraan lang sa Pinas sila nag-concert, sila Dao Mingzi. Daming pala, daming sugat. Kaya baka magpaluto tayo ulit sa tagiliran ng bahay ay mga winter na, pag malamig na. Ayan, magsisimula na palang mamigay ng pagkain si Usman. Kung mapapansin nyo, naka-Pakistani clothes si Usman sa kabayaw ko, Friday kasi yan kaya naka-Pakistani clothes sila. Tumulong pala ako sa kanila ngayon dahil 3 nga malalaking kaldero pamimigay namin. Baka gabihin kami. Ayaw na nga akong patulugin ng bayaw ko, sila na daw bahala. Matigas ulo ko, sabi ko, ay tutulong ako kahit isang kaldero lang. Pero dapat pala talaga hindi na ako tumulong. Nagalit ang aking asawa talaga. Okay, maingay Nakita niya yung post ko sa FB na picture ko na nahagip yung kaibigan ng bayaw ko. Sabi niya, Mama, ba't nagpipicture ka ng kasamahan yung mga kaibigan ng bayaw ko nga? Good, sabi niya. Ay, kagagalitan na naman yung kapatid niya. Kaya inututo ko. Sabi ko, wag mo nang kagagalitin kapatid mo. Sabi ko, ako naman ang nagpumilit na tumulong. At saka huwag ka nagagalit sa kapatid mo dahil hindi ka ba nun natutuwa na kahit saan ako magpunta, sinasamahan ako. Meron ako nakakatulong. Tapos kagagalitan mo pa. Sabi ng asawa ko, ay wag na daw akong tutulong. Okay lang, sige mag-video ka, pero wag ka nang tutulong, wag kang lalapit sa kanila, ganun. Ay, kata, ganda ko, Uy, etus lang. Kumbaga, ganun kasi sila talaga protekta sa asawa. Matigas lang talaga ulo ko. Kaya kahit papano, yung asawa ko lumuluwag-luwag ba sa akin. Pero tulad niyan, pag sinabi niya na wag na akong tutulong uli pag may ibang tao, ay dapat sundin ko yan. Dahil pag di ko sundin, ay yung bayaw ko ang kagagalitan na naman nun. Paano niyang naisip na dalhin lahat ng kaibigan niya? Sabi pa ng asawa ko sa bahay natin. Sabi ng asawa ko, wala nga kaming katulong. Sabi ko, gagabihin na kami, wala kaming katulong. Dapat nga matuwa ka na may tumutulong Sumisipa pa ako sa Ines, Paano nakita ko si Usman, binibidyo ako, patuwad yung cellphone. Sa isip-isip ko, baka patuwad din ako sa video. Kaya sumisipa. Kuya, sabi naman sa akin nga ng asawa ko, ay di bali nang walang tumulong. Sabi sa akin, wala nang respeto. Sabi nga, masyado galit na asawa ko. Hindi na daw siya nirespeto. Kaya ayan sa mga susunod nating mga pamimigay ay hindi na ako tutulong, talagang taga-video na lang ako. Kasi nga sabi ng asawa ko, hindi na sila bata, Mama. Yung mga kaibigan ng bayaw ko nga, hindi na sila bata. Mga matatanda na yun. Kaya hindi nga daw dapat ako nakikisalamuha na ganito, nakikitulong-tulong. Napagtanto ko rin naman na oo nga, mali nga. Kasi iba dito sa Pakistan, iba sa Pinas, iba sa ibang bansa. Kaya kung ano na lang ang sabihin ng asawa ko, ay sundin ko na lang. Total naman, ay hindi ko naman ikakasama yun. Alam nyo, sa totoo lang, ay maluwag pa ang asawa ko. Kung ikukumpara nyo sa ibang Pakistani dito, meron pa nga dito Pakistani, kahit tsinelas ng asawa niya, hindi pwedeng makita. Kahit na yung bayaw niya, hindi pwedeng makita. Ganun kahihigpit
yung ibang Pakistani. Meron palang kumakatok-katok sa mga bahay-bahay. Namamalimos siguro yan, binigyan din namin yan eh. Tapos yung bag niya na pula na yun, nagulat ako parang may naririnig kasi kung pusa, manok. Talaok! Ay hindi, iba yung tunog ng manok dito eh. Kuruk. Basta tunog ng manok. Sabi ko, saan ba yung manok na yun? Sa isip-isip ko, titingin-tingin ako. Tapos, inilabas niya yung manok. Sabi niya, murgi. Sabi niya, sa kanya pala, nasa bag niya pala yung manok. Balik tayo sa galit ng asawa ko pala. Ngayon, hindi na galit. Lalabas nga sana ako kaninang umaga ngayon naka-scooter eh. Hindi ako natuloy dahil nagka-diarrhea ako, nangihina ako. Kaya hindi ko kayang tumayo sa scooter. Sabi ko, bukas na lang ako lalabas. Dahil yata sa kinain kong sarsyadong isda. Mapanis-panis na kasi, kinain ko pa rin, nangihinayang ako eh. Yan ang napala ko tuloy sa katakawan ko. Kung natatandaan nyo pala, nagalit na rin sa amin dati yung asawa ko eh. Lalong-lalong na sa bayaw ko, sobra naging galit sa bayaw ko. Napanood nyo ba yung video ko na sumakay kami sa bangka, nung namimigay kami sa binaha. Sumakay kami sa bangka nila Mariam. Galit na galit yung asawa ko doon. First time sa tanang buhay ng bayaw ko nagalit sa kanya yung asawa ko. Kaya umiyak yan eh. Siya doon sa mga ko, tumatawa pa ako. Kumbaga nakaraan na, kaya natatawa-tawa na lang ako. Bakit nga daw hinayaan ako sumakay sa bangka, ganun, ganyan. Nagalit talaga yung asawa ko sa kanya. Kung ano-ano sinabi sa kanya. Akala pa ng bayaw ko, baka doon nahack lang yung cellphone ng asawa ko. Kasi nga, ganun magsalita, masasakit. Tapos, napagtanto niya na hindi nahack. Galit na galit lang talaga yung asawa ko. Ito kasi yung bayaw ko, pagka sinabi ko, sinusunod naman ako. Ayaw din sigurong sumangalungat sa akin at baka magsumbong din ako kay Adin. Kaya hindi malaman siguro ng bayaw ko kung saan siya lulugar. Hindi, kumbaga, sabi nga ng bayaw ko sa asawa ko, bakit nga daw sinusunod ako sa sinasabi ko kahit na alanganin, hindi maganda. Ang sabi nga ng bayaw ko ay nire-respeto lang daw ako. Siguro nakikita niya na yun ang gusto kong gawin, na masaya ako doon. Kaya hinahayaan ako. Total kasi siguro matanda naman na ako. Kaya nga lang, iba kasi ang asawa ko, minsan mahigpit yun. Lalo na pag nakikita niya na may nalalapit sa aking lalaki. Lagi ko naman sinasabi sa asawa ko, katanda ko na, sabi ko. At saka ala akong hilig sa lalaki. Naku. Kaya wag ka na akong nagseselos-selos. Hindi sa ganun, mama, sabi niya naman sa akin. Ako, tiwala ako sa'yo, sabi niya. Alam ko na hindi ka ganun. Pero ako wala akong tiwala sa kalahi ko, sabi niya. Iba ka mag-isip, mama, sabi niya sa akin. Hindi ka nag-iisip ng masama sa ibang tao, sabi niya. Hindi mo iniisip na masama na iniisip nila sa'yo, ganun-ganyan. Sila, sabi niya, pag nginitian mo o pag kinausap mo, baka akalain nila, may gusto ka. Sabi sa akin, ganun asawa ko. Sobra lungkot talaga nitong bayaw ko dati nung inaway na asawa ko yan. Ilang araw na malungkot yan eh. Nagsorry nga ako, nahihiya ako at naaawa ako eh. Akala ko nga hindi na ako sasamahan uli niyan eh. Buti na lang, sinabihan kay asawa ko, sabi ko magsuri-suri ka sa kapatid mo, sabi ko. At baka mamaya hindi na ako samahan mo. Ayan pala, nagpapak na pala sila ng nan. Bawat isang, isang papel ay 2. Sarap yan, lalo na pag ganyang binibilot-bilot. Sarap talaga yan. Pero hindi ko na pinatapos na ibalot nila yan kasi wala nang oras. Didilim na. Kaya sabi ko, ay iabot na lang natin ng walang balot na papel. Hindi naman masiselan yung Pakistani eh. At gagabihin na nga kako kami. Kaya sabi ko, ay iabot na lang kahit na walang papel. अभी नहीं बाद में बाद में उधर से बाद में नाम को एक और नाम दे देना जी में सीधा कर ये लो उस तरह करो उसको पैकेट ओपन करके ना